Si Amy Marcos po, formal na pong bumaklas ngayon. Alam niyo po, eto basa ko, laglag po siya eh, di ba? Aminin na natin at hindi. Sa simula pa lang, diskarte ni Amy, palpak, no? Diskarte niya na sa kampanyang ito, palpak talaga. Bakit po palpak? Aminin man natin at hindi, aminin man pala ni Amy o hindi, siya po ay namamangka sa dalawang ilog, di ba? Miyembro siya ng alyansa pero at the same time gusto niya kumuha ng boto mula sa mga Duterte. At ito po, nung una lagi pong top 5, top 3 pa nga si Amy Marcos eh. Yung sa mga survey nila. Pero kalaunan, no? Dahil nahalata po ng mga BBM supporter na hindi niya binabanatan si Duterte. Hindi naman po siya katulad ng mga iba na okay lang na hindi kumibo, di ba? Yung iba hindi kumikibo pero okay lang, mataas pa rin sa rating. Siya po kasi, siyempre dahil Marcos, in-expect po ng mga BBM supporter, dapat umatake ka sa mga Duterte. Pero hindi umatake sa mga Duterte, patuloy na nagsasabi na kaibigan niya si Sara, hindi niya yung mga Duterte, ganun, no? So sa mga Duterte naman, wala ka na. Simula pa lang ng kampanya, alam na namin, no? Buhat nung nag-split na po si Pangulong Marcos at saka ang mga Duterte, alam na namin na hindi ka namin kakampi. Tawag na nga namin sa iyo mangga eh, di ba? Sa tingin ko, mali yung political strategy ni Amy Marcos na siya ay Marcos, alam niya na kasama siya sa alyansa ni BBM, alam niyang kasama siya nung una pa sa lineup ni BBM, pero patuloy pa rin siya nanliligaw sa mga Duterte supporters. Sa simula pa lang, mali na eh. Kaya yung unang popularidad niya sa mga survey na top 5 pa, unti-unti po na nawala, no? Ngayon, eto po, hanggang sa kahuli-hulihan. Hanggang sa ngayon, tinabla na lang siya eh. Wala na lang siyang magagawa dahil mismo yung alyansa na, mismo si BBM na, yung nag-announce na 11 na lang. No? 11 na lang yung kanyang susuportahan. 11 na lang yung pinasusuportahan niya. Inisa-isa niya yung 11, kasama si Villar, hindi nakasama si Amy. Ngayon, humihirit pa rin siya. Kahapon lang, sabi ni Amy, alyansa pa rin siya. Pero, talagang ganun ang buhay. Hindi, nagsisimula pa lang po kami. Talagang ganun ang buhay, tinabla na siya, no, ng alyansa. Wala na siya magagawa kundi mag-announce na siya ay independent. Kasi, alam nga naman ipagpilitan mo yung sarili mo. Tinabla ka na nga. Ako, etong mga katwiran, kasi ang layo naman na, eto po ang katwiran ni Amy Marcos. So, clearly, there were actions taken by the administration which run counter to my ideals and principles. Thus, I cannot stand on the same campaign platform as the rest of the Alyansa. As I have stated, from the outset of the election period, I will continue to maintain my independence. No? Kitang-kita kasi bakit may time nga, 'di ba? Akala nila hindi ka na-attend sa alyansa, 'di ba? Bigla kang umatin nung na-realize mo na wala kang makukuhang boto sa aming mga Duterte supporters. 'Yun yung problema ni Amy. Siya po yung sumira ng kanyang sarili, no? Siya po yung kanyang in-isolate niya yung kanyang sarili sa pamamagitan ng panggagamit sa dalawang grupo. Over and above the political advantage, the sovereignty of the country and the interest of true justice for every Filipino must remain paramount. Alam mo, maganda yan eh. Maganda yung mga sinasabi. Ang mga politiko, magaganda lahat ng sinasabi. Sino ba kukontra sa sinasabi mo, Senator Amy? Sino ba kukontra dun sa over and above political advantage
the sovereignty of the country and the interest of true justice for every Filipino ang dapat manaig. Wala pong kukontra dyan. Maganda yan. Ang problema sa aktual. Paano yan sa aktual? Nung panahon na si Pangulong Duterte, matagal po di ba? Matagal Halos kalahating araw silang nagliligiran nito ni Torre. Wala ka namang ginawa nung panahon na yun. No? Kahit ba makita ka man lang doon, hindi namin nakita yung, sabi nga ni Senator Bongo, too late the hero na Tapos na ang lahat. Nadala na si Pangulong Duterte dun sa sa ICC. Napakulong na. Wala naman tumututol sa inyo. Hindi mo nga sinasabing illegal yung, di ba? Wala kang statement. Kinakailangan mo pa muna na magkaroon muna ng actually, pinalabo nyo lang dyan sa hearing. Bagamat nalantad sa mga Pilipino yung kawalan ng anong tawag dito? Na wala pong, hindi po dumaan sa due process yung pagpapakulong kay Pangulong Duterte. Pero still, wala na rin pong wala na rin pong talabyan, lalo na kung hindi ka na uli mananawagan ng pangalawa. Kung hindi ka na uli mananawagan ng pangalawang hearing. Kasi pinaglalaroan ka lang din naman Harap-harapan, binabago yung mga statement. Hindi mo naman makontempt. Ano silbi? Nung harap-harapan, binabago ng mga Rimulya yung mga statement nila. Hindi mo wala ka namang kapangyarihan contempt. Bakit? Dahil tumatakbo ka at malaki ang boto ng Cavite? Mahirap po yan talagang hindi na tayo nagtitiwala. Kaya lang kinakailangan nating ipaliwanag na si Amy Marcos ay hindi po yan nakakita ng katotohanan. Hindi po dahil nakita nila sobra-sobrang pang-api sa mga Duterte, kaya po siya bumaliktad. No? Kaya po siya kumalas na, inunahan na siya. Ito po ay pagbabangon na lang ng kanyang natitira yung alang naman ipagpilitan niya sarili niya. Harap-harapan na nga, sinabi na nga na 11 lang yung susuporta ni Marcos. Yun yung ito po, wag po kayong malinlang, no? Baka yung iba sa inyo madala. Kumalas na dahil kay Duterte. Kumalas na dahil hindi niya matanggap yung ginawa kay Duterte. Hindi po. Tuluyan na hanggang kahapon. No? Hanggang kahapon po meron pa po siyang pronouncement kahapon na hindi pa siya kumakalas. Matagal na natapos yung na-realize niya na yung wala talagang due process kay Pangulong Duterte. Bakit hanggang kahapon umaasa pa rin siya na miyembro pa rin siya ng alyansa? Hindi po yan pagbaliktad na okay na, ayoko na. Nakita ko na sinalbahin ninyo. Kung sana yung pronouncement niya na pagbaklas, yung pagkahuli kay Pangulong Duterte, baka maniwala pa tayo. Hanggang kahapon hindi pa rin siya bumabaklas Na-realize niya na hindi na siya isasama siguro talaga sa alyansa kaysa magmukha siyang 'di ba? Magmukha siya nagmamakaawa, kusa na siyang bumitiw. Sinagot na po 'yan, no? Si Kiko Matching daw tsaka nakakaawa naman kayo, Kiko at tsaka Bambam, no? Hanggang ngayon ba isinisingit nila yung sarili nila Magkaroon naman kayo ng konting anong tawag doon? Magkaroon naman kayo ng kaunting hiya sa sarili. Yung mga, hindi naman siguro si Kiko at si Bambam yan. Yung mga supporters po ni Kiko at Bam Aquino, mahiya naman kayo na ipagpilitan nyo yung sarili nyo.
Hindi na po, siya po ang may gawa niyan. Huwag po kayong yung mahirapan sa sarili niya. Siya po ang may gawa niyan ng lahat ng yan. Okay.